Magandang gabi po mga kasabong. At ito naman po muli si Bong Tari po. Ito po galing po tayo sa shop, sa paggawaan po ng tari po sa aking shop po. Ito ginabi na po tayo, medyo pinulang po tayo sa oras. At pag-uwi ko po nito sa bahay, pag-check ko po ng cellphone ko, mayroon pong mga message sa akin. Baka daw pwedeng i-vlog ko na lang daw po yung yung mga request nila, yung request po nila sa akin na about sa pagsasarili ng manok. Tapos po ngayon, ano yun po natin ngayon, at kasi po kahapon po pala yung pag-live ko po doon sa tutorial po sa pagtatari ng manok. Yan po, sila po yung nag-request po sa akin ngayon na kung pwede po magbablog po ako about sa pagsasarili po ng manok. Mayroon po dapat ako ngayon iba-vlog na iba po. Kaya lang bukas na lang po, abangan nyo rin po yung maganda rin po yung bablog ko po bukas na about sa tali din po, yan ngayon po, bago po tayo magsimula, isa-shoutout ko muna po pala itong mga subscriber po natin na malimit pong manood sa atin na mga vlog po, at saka sa mga tinatawag natin na mga live. Yan po, shoutout po kay Sir Wawi D, at shoutout po kay Sir Jason Dasala, at kay Sir Tribol Dasala, yung pong nasa US po yan, nasa US po. At ito po kay Sir Mark Bimodo po. At kay Sir Princess Gaming. Ayan po, Prince Gaming po. At kay Sir Roel Rebel. Ayan po. At kay Sir Olkes Solieta po. At po kay Sir Binmark Lagasa. Ayan po ang malimit pong manood sa ating mga vlog. Ito lang po muna ang isa-shoutout ko po ngayon, at medyo lumalayo po ang gabi, medyo pagod pa rin po tayo galing sa trabaho po. At hindi ko rin po mahindihan po yung nag-request po sa akin. Kahapon pa po ang request nito sa akin, at sinabi ko po sa kanila na baka sa mga susunod na araw, dahil po meron akong ibang vlog po sana ngayong gabi nito. Kaya lang po pag-uwi ko po, may nakita po ako sa cellphone ko na ilang message po sa akin na hanggat maaari daw po is ibablog ko na lang po yung katanungan nila sa akin about po sa mga nagsasarili pong manok. Mga sir, mga kasabong, ang pagsasarili po ng manok, katulad po yung nasabi niyo po sa akin, nabanggit niyo po sa akin na yung sa text message niyo po na ang karamihan po is nasisisi kayo sa pagtatari ng manok about sa pagsasarili ng manok po, no? Kasi po, ang sabi niyo sa akin is mahaba daw ang kabit ng tari. Ang kabit po ng tari, mahaba po, hindi po mahaba ang kabit ng tari sa manok. Ang pagsasarili po ng manok ay nasa manok na po siya. Sa palo po ng manok po yan, hindi po sa haba ng tari, hindi po sa iksi ng tari po yan, at hindi rin po sa kabit po ng tari yan, sa manok po yan. Ang manok po kasi, pagka ang manok po natin is pumapalo po siya at nauna po yung tuka niya, automatic po yan, pangkasunod po yung paa niya, paa po, kasi po pag tuka po niya sabay palo po siya, papalo po yan. Kaya po kuminsan pag tuka niya palo, natatamaan, nandun pa yung kagat niya o yung tuka niya sa kalaban, halimbawa natatamaan na yung niya, yung ulo niya o liig niya, yung tinatawag na nagsasarili po. Yan po, para po malaman nyo po, hindi po nakukuha sa haba ng tari o sa iksi po ng tari yan sa pagsasarili po ng manok. Meron po, kung minsan po mapapanood nyo po, lalong-lalo na po sa drag fight po sa manok, sa drag fight na manok. Ang manok po kasi, pagka once na nag-drag fight po yan, automatically, karamihan sa manok natin, siya, yung tumutuka siya bago siya pumapalo po. Mayroon naman po yung pumapalo na hindi po tumutuka, kung basta gumaganyan lang po, pumapalo lang po siya, no? At yung iba naman po, bago po siya papalo, tutuka muna bago palo. Doon po nakukuha po ang pagsasarili po ng manok. Kung nakukuha niyo po yung ibig ko pong sabihin po, yung niyo po sir, ho? At pangalawa, yung sinasabi nilang
Kaya daw tumakbo ang manok kasi dahil nagarol, mali po yun. Ang tumatakbo po sa manok, pagka halimbawa po siya wala po makakapagsabi kung tinamaan siya ng kabilang paa o tahid ng manok sa kanan or sa likod ng tari or sa pakpak. Yung pagka pumalo ang manok po, kung hindi po napitik po ng pakpak, ganyan po, sa ulo o sa mata, ganyan po. Kaya po, kuminsan napapatakbo ang manok kahit na wala siyang sugat. Diba? Kasi po, bakit po? Yung kasabihan na lang po yung nagarol. Kasi po ang garol po sir ay nasa loob. Bago po siya magarol, mahuuna muna po yung dulo ng talim ng taring natin. No? Nakuha niyo po yun. No? Hindi po siya nagarol po yun po. Hindi po nagarol po yun. Alin sa tatlo po yun, o apat na anggulo, napalo siya ng kanan ng tahid ng manok, or napitik siya ng pakpak sa lakas ng pitik, gano'n po yan, or tinamaan siya ng halimbawa, pagpalo ng manok, sa likod ng tari din po, tumama po yun, hindi po yung dulo po. Maaari pong gano'n pangyayari po niyan po. At yung pong inuulit ko po, yung pong sa manok po ho, na pagsasarili po, hindi po nanggagaling sa haba ng tari na ikakabit mo or sa maiksi ng tari na ikakabit po. Hindi po doon po nanggagaling po yun ho, yung pagsasarili ng manok. Nanggagaling po sa manok na po yan, katulad po yung sinasabi ko po, ulitin ko po. Pagka pumalo po kasi ang manok natin, karamihan, lalo pagka drag fight na po, nauuna po, gusto niyo po yung tumuka. Nauuna po yung kapit or tuka na tinatawag bago po palo. Kaya po pag palo niya, siyempre tari po, nandun yung ulo niya, na tinatamaan po ng tari yan. Hindi po niya kaagad natatanggal po yan. Kasi po, pag tuka po niya, gumaganyan po yan, sumasabay po yan. Kung makikita niyo po, mapapanood niyo po sa slow motion, ang manok, pag tumuka po, nauna po yung tuka bago po yung palo niya. Kaya kuminsan, nasasabay. Bago pa lang niya tatanggalin yung kuminsan, inaabot na ng tari yung kaya may nagsasarili po yun. Pero bihirang-bihira naman po yun. Kaya lang po, yung katulad po sabi nung nag-message sa akin, yung nagre-request, nasisisi daw po siya ng amo niya or tinatarian niya. Kasi po, bakit daw nagsarili ang manok? Baka daw sa kabit niya. Ganun po yun. Hindi po yun, sir. Mga boss, hindi po doon nanggagaling sa mananari or sa nagtatari po ng manok po natin po. O sa tari po yan, sa haba o sa eksi po yan. Hindi po doon nanggagaling po yan. Ayan po. Kaya po ang karamihan po sa bagay na naanoan ko po yan, kung minsan malimit ko rin makita o marinig sa mga kwento-kwentuhan po yan about sa pagsasarili ng manok. Pero hindi lang po ako nagkokomento kasi wala po silang katanungan sa akin na about sa dito. Nakikinig lang po ako sa kanila. Ganun po ang ko sa sabungan. Kasi po pagka nagkwento ka pa, nagbigay ka halimbawa ng isang nalalaman mo about sa katulad niyan, kung minsan ikaw pa ang hindi magandang ano ba tawag dito? Nakalimutan kong tawag doon kung anong terms doon sa ganyan yun, mga halimbawa, ikaw pa masisisi, ba't ka pa nagsabing gano'n sa kanya, ganito, gano'n. At tayo naman pong mananari po, matuto rin po tayong ipagtanggol ang sarili natin. Matuto po tayong katulad nga yung ipagtanggol, ipaglaban ang sarili natin. Kung kinakailangan na alam po natin na tama po tayo. At kung katulad po yan, nasisisi po kayo ng amo nyo o tinatarian nyo, makipag-usap kayo ng maayos sa inyong tinatarian o sa amo nyo. Papaliwanag nyo pong maayos po yan. Diba, kung mainit po ang ulo ng amo nyo, diba, natalo nga, ihintayin nyo pong lumamig ang ulo. Ibig sabihin, tanggapin nyo muna po kung ano po yung sinasabi ng ating boss o kung hindi ating tinatarian. Pagka nakita po natin malubay na po siya, malumanay na po siya, at iniisip na, nakikita po natin na medyo kalmado na po siya, doon po tayo papasok. Para po, hindi po magkasabay-sabay yung init ng ulo, tsaka yung katulad din sa inyo, kung halimbawa, napipikong kayo, ganyan, wag po gano'n. Kung kailangan po, ilagay po natin sa ayos lahat po. Kasi po, ang lahat po niyan is napapag-usapan po yan, no? Sa ating mananari. Ganyan po. Pagtatanggol po natin ang sarili din natin po. At pagkatalo, talo po yan. Kasi po ang manok natin po halimbawa, pag alis mo ng bahay or pera natin, 50-50 na yan kasi hindi natin alam kung mananalo tayo or matatalo tayo. Nandyan po yan. Kumbaga sa ano po yan is,
Ang manok natin, ang kalahating paa, sabi nga nila, kasabihan, is nasa hukay na pagka pupunta na ng laban. Katulad din po ang pera natin, 50-50 na rin yan po yan. Kaya po, doon pa lang po natin masasabi, pagka napalaban na si manok at nanalo, ayan po, masaya. At ito pa po, sa ating mga amo, kadalasan, or sa lalong-lalo na po yung sa mga amuyong na tinatawag, yung mga sama-sama lang pagka may laban ng manok po, kuminsan po sila po nakakasira ng samahan ng isang amo, isang mananari, isang handler, or yung iba pang ano po nakasama about sa farm po. Ho. Kasi po, tanyo po, pagka natalo ang manok, ang dami pong komento. Pagka nanalo po si manok, nawala po si mananari. Puro si manok po ang magaling. Yung mananari, nawala na po sa anggulo. Mananalo kayong straight 10, mananalo kayong 20 straight, natalunan kayo ng isa, dalawa, hindi na po, napapag-usapan na po ang mananari. Doon po sa mga panalo, bihira po mapag-usapan ng magaling ang mananari. Puro manok po ang magaling. Puro nagkondisyon ang magaling. Doon po. Pero ang mananari po, nawawala na po sa usapan ng magaling. Kaya po, ako po, sa tagal ko na pong mananari, biruin mo mga 26, 28 years old, 28 years na po akong mananari po. Kaya po, bata pa po ako noon, ngayon katulad po ngayon, kaya ako po nasasabi yan, kasi po bata pa po ako noon, nagmamanok na ang mga pinsan ko, tuwing ko, hanggang sa natuto ko magtari po. Ayan po, kaya po nasasabi ko po, matanda na po ako, na hanggang sa ngayon, tumanda na po ako, nandyan pa rin ako sa larangan po ng sabong, sa tagtatari, ngayon po, sa business ko naman, katulad sa hanap buhay ko, yung pong tari maker po. Ayan po, may mga tao rin po tayo, may mga tauhan din po akong manggagawa, pero sa akin po ang lahat ng pinali po, ako po ang nagka-quality bawat gawa po namin ng tari. Sa akin po bumabagsak ang kauli-hulihan ng tari. Ako rin po ang naghahasa ng tari namin po. Yan po. Kaya po muli po, bukas po muli, sir, ito na po yon, yung paliwanag ko po about sa pagsasarili po ng manok, hindi po about sa mahaba ang tari o sa maiksi po ang tari. Ito po sa nalalaman ko lang po ito sa akin lang po yun, sa tagal ko na pong mananari, sa akin lang po yan. Hindi ko po sinasabi na sa inyo or sa iba na yun talaga ang totoong pero yung po ang paniniwala ko sa sarili ko po, yung sa manok po ang may diferensya po doon. Yung manok po hindi po sa tari, hindi sa haba ng tari, hindi po sa iksi ng tari, at hindi rin po sa mananari. Sa manok po ang may diferensya. Katulad po yan, masabi po, ito naman po. May palo po ang manok, nag-anuhan po sa taas, ganyan. Halimbawa, ang manok po, nandito yung isa sa baba, yung isa nasa taas. Pagbagsak po, ang may sugat, ito pong nasa taas. Yung pong walang sugat, ito pong nasa baba. Paano po kasi ito nakasumpit po sa taas, ang palo ng manok? Ang palo kasi po ng manok, sensitibo po yan. Mabilis po ang palo ng manok. Kung minsan hindi po natin napapansin, minsan nagkaganon na lang po, nagkapalitan lang ng ganyan, makikita mo yung isa, giray na. Paano po sensitibo po ang palo ng manok po? Mabilis po, mabilis. Yun po, ngayon po, masisisi na naman po ang mananari. Katulad po yung ang dami pong pinalo sa baba, nagpalitan ng palo, talagang hindi po, kuminsan po, mapapansin po natin ang ating mga manok. Pagka sa bitaw, makikita nyo po sa bitaw, pagka kinuha niyo po ng video, tapos po lumusin nyo, doon nyo po makikita ang mga lahat ng palo ng manok nyo, ang depekto ng manok nyo sa slow motion. Kasi po may manok po na short cutter kung tawagin. Short cutter po, hindi po short cutter. Kung bumagasa po ang palo niya, ganyan lang po. Halimbawa po, ito po ang manok. Yan po ang manok. Andito po ang palo niya, pero ang tuka niya nandyan. Pero ang paa niya nandito, ang pakpak nandito. Ayan po, ang pakpak nandito po siya. Yun po tinatawag na short cutter. Kung isang po, doon na naman po, isa po sa nasisisi na naman po ang mananari. Ang dami niya ng pinalo. Bakit gano'n? Hindi nakamatay. Sabing gano'n po. Doon po nasisisi ang isang mananari po. Hindi po doon din po nanggagaling. Kung minsan po, sa 100% po, meron po sa mananari, meron po talagang nagkakamali. Hindi ko po sinasabing wala pong nagkakamaling mananari. Lahat po ng mananari, kahit veterano ka na o nakapaman mananari,
Once na ano ka ng isang may pagkakamali ka rin. Kung minsan ikaw rin isang mananari, maiisip mo rin paano nangyari yun? Saan inilagay ang palo nun? Pagka ito po halimbawa is natalo or nanalo sa dami ng ipinalo. Opo. Kaya po tayo po dapat po ang magkakasama talaga diyan ng magkakaibigan po. Tatlo lang po yan magkakaibigan Siya talaga sa parte sa larangan ng sabong. Apat po pala, apat. Halimbawa po, isa po doon sa, halimbawa kung ako po bumibili ng manok, isa pong kaibigan ko sa kinukuhanan ko ng manok. Isa po ako na pong may-ari, isa po yung gapper, isa po yung handler. Yan po dapat ang magkakaibigan na apat po yan tungkol sa pagmamanok po. Yan po, hindi po yung marami ka halimbawa yung natatanggap ng mga bulong-bulungan sa likod, ganyan po. Kaya kailangan po tayo po talaga, kung talaga tayo yung mananabong o talagang tayo pasugal ang pera natin o talagang palaban ang manok natin, tatanggapin po natin kung ano po ang magiging resulta ng laban natin. Matalo, manalo, tumabla ang manok, o halimbawa man tumakbo ang manok, kasi po yan, nasa laban po yan. Hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari pagdating sa laban po. Kaya po hindi po natin naasahan. Kaya po ang kalooban natin, ang isip po natin, kinakailangan po, parati pong malinaw, parati po siyang, ibig sabihin na parati kang tatanggap ng anumang bagay na darating sa iyo pagdating sa laban. Ano po? Ngayon po, bukas po, magbablog po ako bukas yung may mga request na naman po sa akin. Marami pong mga request po sa akin, isa-isahin ko lang po yan. At katulad ko po, nasabi ko nga po, hindi ko po may papangako na halimbawa is araw-araw po ba pag-vlog ako kasi pagod din po ako sa aking shop sa paggagawa po ng tari katulad ko ngayon. Kahit po wala pong sabong, marami pa rin pong umu-order, marami pong nagpapareserba ng tari. Nagbibigay na po sila ng mga half payment nila para magawa po yung mga tari nila kasi po naghahanda po sila. Kung sakasakali po tayo ay magkakaroon ng muli, may balik na po muli ang sabong. At ito naman po, at pagka naibalik po ang ating sabong, huwag po nating kalimutan na social distancing pa rin po tayo. At kasi po yun naman po ay para po sa ating po yun, no? Para sa kalusugan natin yan, para sa iwas sa sakit. Ganun po yun po. Maraming pong salamat mga kasabong at magandang gabi po sa inyo muli. At bukas po tayo muli po. Thank you po very much po sa lahat po na nag-subscribe po sa akin. Maraming pong salamat. Napakalaking tulong po sa akin yan. Thank you very much po. Keep safe po tayong lahat. Ingat po tayong lahat. Thank you po mga kasabong.